Halimbawa, ano yung mga bagay na hindi na dapat makita sa'yo, na dapat lumipas na yung mga bagay na yon. Sa 4:20 ng Efeso, patuloy, ganito nakasulat. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Ayan, pagka-Kristiyano ka, no, iiwan mo yung dating pagkatao na pasama ng pasama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. Ano ba yung dating pagkatao? Yung dati kang sugarol, nalululong ka ng nalululong sa sugal, nababaon ka ng nababaon sa bisyo, sa droga, sa paninigarilyo, sa paglalasing, nakabaong ka ron. Pag Kristiyano ka, dapat mawala lahat yun eh. Yung mga dating bagay na kung saan pasama ka na ng pasama. You are getting worse and worse. Nandun ka sa pagkakalubog na masyado ka ng para bang wala ng pag-asang makaahong ka pa sa sugat, sa alak, sa mga bisyo, sa pambababae, sa iba't ibang mga gawaing masama na pasama ng pasama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. Tapos, ang sabi, ang susunod, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Yung espiritu ng pag-iisip mo, dapat mabago na. Magkaroon ka na ng bagong pananaw sa buhay. Hindi na dati ang pananaw mo, hindi na kagaya ng dati na puro makasanlibutan o makalaman. Magkakaroon ng pagbabago. Tapos, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ayan, bagong pagkatao, nilalang na sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ano ngayon ang mangyayari? Tuloy. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Yung kasinungalingan, magsasalita ka na ng katotohanan. Hindi, ang Kristiyano pala, Sister Luz, hindi na sinungaling. Opo. Sa Kristiyano, pagkatakwil ng kasinungalingan, magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Tapos, yung 26, kayo mga galit ang wika. At huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nibigyang daan man ang dyablo. Pwede kang magalit pero hindi ka na magkakasala, hindi ka papatay, hindi ka mananakit. Di ba? Sabi, huwag lumubog ang araw sa inyong galit o bigyan nyo man ng daan ng dyablo. So ang Kristiyano, hindi na siya parokyano ng demonyo. Opo. Tapos ano pa sabi? Ang nagnanakaw ay huwag magnakaw pa. Pag Kristiyano ka na, hindi ka na masusumpungan sa pagnanakaw. Bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Kailangan eh. Kung Kristiyano ka, hindi ka na nagnanakaw, hindi ka na nag-iinteres sa hindi iyo, tapos gumagawa ka, nagpapagal ka, nagtatrabaho ka, hindi ka tambay. Opo. You are a person of deeds. Hindi ka tamad, hindi ka bulakbol. Isa kang tao na maaksyon, magawa, gumagawa. At ang ginagawa mo, yung mabuting bagay, hindi basta gawa, igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay, sabi. Sa 29, ano mang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig. Yung mahahalay na salita na hindi dapat na sabihin, hindi niya sinasabi. Kung magsalita man siya, ang sinasabi niya yung nauukol dun sa pagkakataon, sa pangangailangan. Kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang nagsisipakinig. Yun ang hindi basta't nagsasalita. Kung magsalita siya, may batayan siya, may karunungan ng kanyang sinasabi. Tapos, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Sa kapatid, ang isang Kristiyano may respeto sa Espiritu Santo. Opo. Hindi niya pinipighati o pinagdaramdam ang Espiritu Santo. Paano ba nagdaramdam ang Espiritu Santo, kapatid na Luz? Tuloy natin. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit. Ayan pala yung mga bagay na nakakapagpighati sa Espiritu Santo. Yung kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak,
Mga nawa sa inyo pati lahat ng masamang akala. Sa 32, At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. ayan. Tapos, Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. ayun, aalisin mo lahat yung masasama eh. Yun ang Kristiyano. Ganyan po, mga fundamentals of being a Christian.